Naglalagablab ang galit ni Brandon nang makita ang anak niyang si Rocky Boy, bugbog at duguan. Kahit pilit ipinaliwanag ni Rocky Boy, nanumpa si Brandon na hindi sapat ang kamatayan bilang parusa sa pamilya Guerrero. Kailangan nilang magdusa hanggang sila mismo ang magmakaawa na matapos na. Biglang bumagsak ang katahimikan. Mabibigat na yabag ang umalingaw-ngaw sa labas. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking matagal nang inaakalang patay. Si Ehi Ligatas, dating kanang kamay ni Don Gustavo. Buhay at naglalagablab ang kanyang mga mata sa paghihiganti. Brandon, malamig ang tinig ni Ehi. May bagay tungkol sa anak mo at kay Tanggol na hindi mo alam. Napakunot ang noo ni Brandon, puno ng hinala. Ano ang sinasabi mo? Nanginginig ang sagot ni Ehi. Pinalaki mo si Rocky Boy, ngunit hindi siya tunay na anak mo. Gumuho ang mundo ni Brandon. Napasinghap si Imbina, tinakpan ang bibig. Ligatas, katang-isip lang iyan, sigaw niya. Ngunit mariin ang tinig ni Ehi. Hindi ako nag-iimbento. Matindi ang pagliko ng kwento. Ibinunyag na si Rocky Boy ay anak ni Tanggol. Napasigaw si Brandon, pinukpok ang mesa hanggang mabasag ang baso. Hindi maaari. Hindi ko matatanggap na ang dugo ng aking kaaway ay dumadaloy sa aking tahanan. Kumapit si Imbina sa kanya, itinatago ang sariling lihim sa pilit ng ngiti. Samantala, sa kampo ng Guerrero, nakaupo si Tanggol sa lumang bodega. Basang-basa ng ulan, naglalagablab ang mga mata. Dumating sina Santino at Erica, hingal at pagod. Kuya Tanggol, sigaw ni Santino. Paparating na ang mga tauhan ni Brandon. Malamig ang tinig ni Tanggol. Hayaan mo. Kung nais nilang tapusin ang digmaan, dito na. Hindi na ako tatakbo. Sumabog ang bagyo sa katahimikan. Mula sa dilim, lumitaw ang isang babae. Si Mira, ina ni Tanggol, akala'y patay mula pa noong pagkabata niya. Sa nanginginig niyang kamay, hawak ang lumang kwintas na may ukit na araw. Tanggol, panahon na upang malaman mo ang katotohanan ng iyong kapanganakan. Tumayo si Tanggol. Walang masabi. Luha ang dumaloy. Hindi sa takot, kundi sa pagbabalik ng inang ninakaw ng tadhana. Lumapit si Mira. Ikaw ang dahilan ng digmaan. Ikaw ang huling tagapagmana ng Black Line. Bulong ni Erica kay Santino. Ano ang Black Line? Mabigat ang tinig ni Mira. Ito ang lihim na kapangyarihan na pinagnanasaan ni Mondrag at Guerrero. At ikaw, Tanggol, ang susi. Dahil sa iyong dugo, dumadaloy ang dalawang linya. Nanlamig ang katawan ni Tanggol. Paano iyon posible? Tanong niya. Sagot ni Mira. Dahil si Don Gustavo ay hindi mo tunay na ama. Ang tunay mong ama ay ang walang hanggang kaaway niya, si Brandon Mondrag. Umalingaw-ngaw ang putukan sa labas. Hudyat ng bagong kabanata. Tanggol, sigaw ni Brandon, dumadagundong sa bagyo. Nanatiling nakatayo si Tanggol, nanginginig ang mga kamay sa galit, takot at paghihiganti. Sa labas, nakatayo si Brandon sa ulan. Hawak ang baril, puno ng puot ang mga mata. Katabi niya si Rocky Boy, sugatan at litong-lito. Tatay? Totoo ba? Bulong niya. Walang sagot si Brandon, nakatutok ang tingin sa bodega. Bumukas ang pinto, lumabas sina Santino, Erica at Mira. Ngunit wala na si Tanggol. Napasigaw si Brandon. Nasaan siya? Mula sa bubong, tumalon si Tanggol. Parang mabangis na anino, handa sa labanan. Basang putik, nilalamon ng ulan, ngunit naglalagablab ang mga mata sa paninindigan. Malamig ang tinig niya. Brandon, kung totoo ang sinabi ng aking ina, bakit ginawa mo akong kaaway? Bakit mo ako ginawang halimaw sa iyong kwento? Napatigil ang lahat. Nanginginig ang tinig ni Brandon. Tanggol, nang ipanganak ka, ang babaeng pinakamamahal ko ay namatay. Bumigat ang katahimikan. Tumutok ang mga mata ni Brandon kay Mira, ang babaeng halos hindi niya kayang harapin. Lumapit si Mira, luha ang bumalong. Brandon, hindi ako namatay. Itinago nila ako.
Ikinulong upang hindi ko maprotektahan ang ating anak. Gumuho ang mundo ni Brandon. Napasigaw si Rocky Boy, hawak ang ulo. Gumuho ang pagkatao? Kung ganoon, si Tanggol ay kapatid ko? Nanatiling tahimik si Brandon. Durog. Isang putok ng sniper ang bumasag sa gabi. Bumagsak si Mira habang umaling-awngaw ang sigaw ng paghihirap ni Tanggol. Bago pa maganap ang paghihiganti, sumabog ang bodega, nagkalat sila sa putikan. Mula sa usok, isang tinig ang bumulong. Hindi pa tapos ang laban. Paparating ang tunay na kaaway. Nagbago ang digmaan. Lumabas ang ebidensya laban kay Miguelito. Dayaan sa eleksyon. Pananakot ng armadong Red Phoenix sa gitna ng blackout. Nakahanap si Bongay ng resibo. Pekeng listahan ng botante at video na nagpapakita kay Miguelito mismo na nag-utos ng blackout. Ngunit ang huling pahina ang pinakamatindi. Lagda ni Vice Alcalde Roberto Guerrero. At sa listahan ng mga pangalan, ang kanyang sariling ama, si Mauro, binayaran upang itago ang katotohanan. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay. Nayanig si Bongay, hinarap ang ama. Para sa atin o para sa kanila? Mariing katahimikan ang sagot ni Mauro hanggang sa pilit niyang agawin ang folder. Ngunit hinarang siya ni Brando. Mauro, bumalik ka sa iyong mga amo. Huwag mong isama ang anak mo sa iyong dumi. Nabali ang tensyon nang dumating si Roberto mismo. Sakay ng itim na kotse, 6 na armadong tauhan ang kasama. Malamig ang tinig. Bongay, ibigay mo. Hindi mo alam kung sino ang tunay na kaaway. Ngunit mariin ang tinig ni Bongay. Kung kailangan kong lumaban, gagawin ko. Sumabat si Brando. Hindi, ako ang haharap sa kanila. At mula sa anino, lumitaw si Tanggol. Duguan ngunit matatag. Kasama si Rocky Boy at 10 mamamayan. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig. Roberto, tama na. Tapos na ang laro mo. Ngumisi si Roberto, malamig sa gitna ng bagyo. Akala mo ba nanalo ka? Ipakita mo lahat ng ebidensya. Hindi mo mapipigilan ang paparating. Nagdilim ang mga mata ni Brando. Ano ang ibig mong sabihin? Matalim ang sagot ni Roberto, parang punyal. Wala nang kapangyarihan ang Red Phoenix at si Miguelito. May bagong pinuno, mas mabagsik, mas nakakatakot. Muling nagbago ang larangan ng digmaan. Isang mas madilim na puwersa ang paparating. Umalingaw-ngaw ang putukan mula sa bodega, ang sigaw ni Natingding ay bumasag sa bagyo. Sa loob, desperado niyang pinrotektahan ang 2 batang saksi. Ngunit nang lumingon siya, nakita niyang hawak na ni Sargon ang pinakamahalagang saksi. Si Lando, ang encoding staff na nakakita mismo ng dayaan sa eleksyon. Malamig ang tinig ni Sargon. Isang maling galaw at lilipad ang ulo ng batang ito. Natigilan ang lahat. Nagmamakaawa si Natingding. Hindi mo kailangang gawin ito. Ngunit lalong lumalim ang ngisi ni Sargon. Bakit hindi? Kapag may nawala sa inyo, mas madali ang trabaho ko. At doon niya ibinulgar ang katotohanang yumanig sa silid. Hindi ako tao ni Miguelito. Nagsisilbi ako sa taong pinakapinagkakatiwalaan ninyo. Si Don Gustavo Guerrero ang tunay na utak. Nanlaki ang mga mata ni Natingding. Imposible! Patay na si Don Gustavo. Tumawa si Sargon. Ang mga halimaw, hindi namamatay. Si Miguelito ay pain lamang. Sumabog ang bodega, target ang mga saksi. Sa labas, naramdaman ni Tanggol ang pagyanig. Natingding, sigaw niya, sumugod kahit pinipigilan ni Brando. Lumagundong ang ulan, lumala ang kaguluhan, at sumunod ang mga tauhan ni Roberto. Sa loob, nilamon ng usok at apoy ang espasyo. Nakahandusay si Natingding, duguan, hingal. Sa luha, bumulong. Si Sargon, si Don Gustavo, buhay. Bago pa makasagot si Tanggol, isang iyak ng bata ang umalingaw-ngaw. Hinila niya ang batang saksi mula sa guho.
Sa kamay nito, isang papel na nagpalamig sa dugo ni Tanggol. Next target is Tanggol. Pumutok ang bala ng sniper. Tanggol! Sigaw ni Rocky Boy, tila tumigil ang mundo. Bumagsak ang tinig ni Brandon sa gitna ng kaguluhan. Divina, Rocky Boy, kalimutan ninyo ang galit kay Tanggol. Magpasalamat kayo. Kung wala siya, patay na si Rocky Boy. May utang kayo ng buhay sa kanya? Napatigil ang dalawa. Unti-unting nauunawaan. Tama si Brandon. Kung ipagpapatuloy nila ang paghihiganti kay Tanggol, lalo lamang gagaan ang trabaho ni Miguelito. Kaya't nagpasya sila. Sina Rocky Boy at Divina ay makikipagsanib kay Tanggol, lihim na magiging kaaway ng mga gerero, mga nakatagong kakampi ng Montenegros, mga lihim na kaaway ng gereros. Nagsimula ang bagong kabanata, isang pagsasanib-buwersa na magbabago ng takbo ng kwento. Pagkaalis ni Brandon, nagkatinginan ni sina Rocky Boy at Divina. Mabigat ang pasya. Rocky, sigurado ka ba? Nanginginig ang tinig ni Divina. Nilunok ni Rocky Boy ang kaba. Wala nang atrasan, Debs. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, baka wala na ang bukas. Ngunit may mga matang nakamasid. Sa likod ng lumang bodega, lumitaw ang isang nakahudi na figura, recorder sa kamay. Naidokumento niya ang bawat salita ni na Brandon, Divina, at Rocky Boy, saka ipinadala sa isang encrypted number. Confirmed, handa na silang tatlo. Mga rebelde na sila. Isang malamig na tawa ang sumagot mula sa kabilang linya. Magaling, simula na ang operasyon sa tamang oras. Samantala, sa kampo ng Guerrero, lumalim ang hinala ni Miguelito. Bakit tahimik si Rocky Boy? At bakit nawawala si Divina ng ilang araw? Bulong niya kay Armando sa madilim na pasilyo. Sagot ni Armando, Boss, may chismis na nakita si Rocky Boy na nakikipagkita sa mga estranghero, mga anino. Nangkitngit si Miguelito, kumulo ang galit. Kung sino man sila, ipapalasap ko sa kanila ang aking puot. Ngunit bago siya makatapos, bumukas ang pinto. Isang mensahero ang sumugod, pawisan, nanginginig sa takot. Boss, may natanggap kaming anonymous file. Kailangan ninyong makita ito. Tumakbo ang video at nanigas ang mundo ni Miguelito. Sa screen, sina Divina, Rocky Boy at Brando nagbabalak na tulungan si Tanggol, lihim na nagiging kaaway ng mga gerero. Nanikip ang dibdib ni Miguelito, nilamon ng galit. Mga taksil, mga traidor, sigaw niya, pinukpok ang mesa, yumanig ang silid. Simula ng pagbabantay, walang makakatakas. Sa loob ng lumang bodega, kumakapit ang amoy ng langis, kalawang, at tuyong dugo. Mahigpit ang hawak ni Tanggol sa kanyang sandata. Alam niyang paparating ang unos. Nakatayo ang mga tauhan ni Kapitan Montenegro, handa, habang ang mga anino'y kumikislap sa mahinang ilaw. Sigurado ka bang darating sila? Tanong ni Tanggol. Mariin ang sagot ni Montenegro. Darating sila. Ngayong gabi malalaman natin kung sino ang tapat at sino ang taksil. Mula sa dilim, lumitaw sina Divina at Rocky Boy. Nanginginig ang tinig ni Divina, ngunit naglalagablab ang kanyang mga mata. Hindi namin alam kung paano magsisimula, pero handa kaming tumulong. Nagkamali kami, pero hindi ka namin hahayaang mamatay, Tanggol. Kailanman. Si Rocky Boy, na dati kaaway, ngayon nakatayo, halong takot at tapang ang nasa kanyang tingin. Simula lang ngayon, si Miguelito ang kaaway. Ang mga gerero ang kaaway. Bago pa makasagot si Tanggol, sumabog ang gabi. Yumanig ang gusali, umalingaw-ngaw ang putukan. Ambush! Sigaw ng sundalo. Nagbutas ang mga bala sa dingding. Bumagsak si Divina, hawak ang tiyan, habang tinakpan ni Rocky Boy si Tanggol. Sigaw, sniper sa kanan? Paano nila tayo natagpuan? Balik putok ni Tanggol? Malamig ang tinig ni Montenegro. May nagtaksil, may nakamasid, may tao sa loob. Nagpatuloy ang labanan. Tumunog ang telepono ni Tanggol.
Hindi kilalang numero. Nanigas siya sa tinig. Si Miguelito. Takot ka ba, Tanggol? Alam kong pinili mo na ang panig nila. 3 langgam na sumusunod sa leon. At habang kausap mo ako, nasa loob na ang mga tauhan ko. Tinatapos ka. Naputo lang tawag. Gumuho ang likurang pader. Sumugod ang mga tauhan ng gerero, nakasuot ng Black Ops gear, mabilis at walang awa. Napasigaw si Divina, tinamaan si Rocky Boy. Dugo ang bumalot sa balikat. Ngunit nanindigan siya, hingal. Hindi tayo aatras, hindi ngayong gabi. Isang bala ang tumama malapit sa kanilang paa, tila hudyat. Pulong ni Montenegro. Hindi ordinaryong gunmen ang mga ito. Kinokontrol sila mula sa malayo, parang unit ng intelihensya. At nakita nila, isang nakahudi na anino sa crane. Sigaw ng mga sundalo. Si Xavian, siya ang nagpadala ng video. Ngunit bago pa mahuli, tumalon siya, naglaho sa dilim. Biglang tumigil ang putukan. Bumagsak ang katahimikan. May mga yabag na lumapit. Mula sa anino, lumitaw ang isang lalaking akalay matagal ng patay. Isang gerero, buhay na alamat. Nabasag ang tinig ni Montenegro sa pagkagulat. Imposible. Si Don Hilario Guerrero, ama ni Miguelito, buhay. Matagal ko na kayong minamasdan. Malamig ang tinig ni Hilario. Ngayon, oras na upang basagin ang pinakamalakas mong puso, Tanggol. Napasigaw si Divina. Imposible! Patay ka na! Tumawa si Hilario. Sa mundong ito, hindi lahat ng libingan ay totoo. At doon nagsimula ang sukdulang banggaan, ang pinaka-nakakatakot na digmaan sa buhay ni Tanggol. Isang digmaan na magtatakda kung sino ang mananatili at sino ang maglalaho sa mundo ng Quiapo. Ngunit ang pinakamadilim na katotohanan ay nakatago pa rin. Sa 4 na nasa loob ng bodega, isa ay tao ni Hilario, isang taksil, isang kakamping may 2 mukha. At doon nagsimula ang impyerno. Hindi pa tapos. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.